Alona's POV. Kinabukasan ay maaga ako nagising. Agad kong binuksan ang pintuan nang may kumatok. "Pinapasundo po kayo ni Miss Lizzie," sabi sa akin ng lalaking nakasalamin. Parang bodyguard yata to, kaya wala akong inaksayang oras. Dahil nakaimpake ng mga damit ko, ay madali lang ako nakaalis sa lugar na yon. Tinignan ko munang bahay namin. Isa-isang tumulong mga luha ko dahil ang bahay na ito ay puno ng alaala namin ng pamilya ko. Kailangan ko umalis para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng magulang ko. Ayaw ko mang gawin ay hindi rin ako matatahimik. Inuusig ako ng konsensya ko kung bakit ako nabuhay at hindi namatay. Agad akong sumakay sa sasakyan nila. Pinatakbo na yun ng driver. Ilang oras din ng biyahe kaya hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Nagising ako na may tumatapik sa balikat ko. Pagmulat ko'y nasa harap na kami ng isang mansyon. Bigla akong nalula dahil sobrang laki ng mansyon na yun. Agad akong bumaba. Hindi pa rin maalis-alis ang mga mata ko sa mansyon. "Welcome, Alona!" Sigaw ng isang tinig. Nilingon ko yon. Bumungad sa akin na nakangiting si Lizzie. Nasa bungad siya ng veranda ng mansyon. Hindi ko itong initian kahit na sobrang tamis ang ngiti ng ginawad nito sa akin. Dahil hanggang ngayon ay wala pa rin akong tiwala sa babaeng ito. Ayaw kong ibigay ang buong tiwala ko, kaya sumama ko sa kanya ay dahil sa offer nito na tutulungan niya ako makapaghiganti sa mga pumatay sa magulang ko. Hindi ko alam kung bakit hindi magaan ang loob ko sa babaeng ito. Pakiramdam ko'y may masama itong balak. "Halika na, Alona, sasamahan kita sa kwarto mo nang makapagpahinga ka na," sabi nito sa akin. Hindi pa rin maalis sa mukha nitong ngiti. Sinamahan niya ako sa second floor. Malaki ang mansyon, sobrang lawak. Nasa itas daw kasi ang kwarto ko. Agad ako sumunod sa kanya at binuksan ang isang kwarto na sobrang laki. "Feel at home, iyo to," sabi nito sa akin. Binitawan kong maleta ko, agad kong inilibot ang aking tingin sa paligid ng kwarto. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ako sa kwartong ito. "Simula ngayon, dito ka natitira hanggat nagtitraining ka." "Kailan natin sisimulan ng training?" tanong ko dito. Gumising to. "Soon, Alona, pero ngayon magpahinga ka na muna." Lumabas na si Lizzie habang ako'y nandito sa kwarto at hindi makatulog. Ang daming gumugulo sa isip ko. Hindi ko alam kung alin ang una kong gagawin, pero kailangan ko munang mag-ensayo para hindi ako maging mahina. Pag nagharap na kami ng mga tao na yun, naikuyom ko na lang ang aking mga kamao. "Pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin, lalo na sa pagpatay sa pamilya ko." Isa-isa na namang nagsitawluan ng aking mga luha. Naalala ko na naman ang kalunos-lunos na sinapit ng pamilya ko. Nagsisimula na ako mag-training sa loob ng isang buwan. Ng pag-iensayo ay mas lalo akong ginalingan dahil ginawa ko inspirasyon ng nais kong hustisya para sa pamilya ko. Para maibigay ko sa kanilang hustisyang nararapat para sa pamilya ko na pinaslang ng walang kaawa-awa. Nasa gym ako ngayon nang pumasok ang isang lalaki. Nakilala ko ito noong una kong pasok dito. His name is Jude Mateo. Isa siya sa trainer ko. He teach me how to use knife and guns properly. Habang sa martial arts naman ay ibang natuturo sa akin. Kaya hindi na din ito iba sa akin. Napalapit ang loob ko dito pero alam ko may pagtingin ito sa akin at ayaw ko lang pansinin. Dahil nakafocus ako sa paghahanap ng hustisya para sa pamilya ko. Pero tanging kaibigan lang ang maibibigay ko sa kanya kahit na may nangyari na sa aming dalawa. "It seems handa ka na," sabit nito. Walang emosyon sa mukha nito. Sanay na ako dito dahil ganun naman talagang lalaking to. He's 4 years older than me. "Kulang pang kaalaman ko, Jude. I need more training." Talaga namang kulang pa para sa akin ang training na yon. Pakiramdam ko ay anumang oras ay papalpak ako. "Okay naman ang lahat. You can handle easily the gun and knives," sabi nito sa akin. Nakalagay ang kamay nito sa likod nito at na pinagmamasdan ko. Tumigil ako sa pagsuntok sa punching bag. Hinarap ko siya tapos ay pumunta sa upuan ko saan ko nilagay ang towel ko. Hinarap ko siyang muli. "Kulang pa rin, Jude. I want more." Walang ganang wika ko dito. Tinalikuran ko na to. Yumuko ito. "Can you stop the revenge?" Tanong nito. Kumunot ang noo ko. Hinarap ko siya. "Why? I want justice for my family. They kill them without mercy and I will do the same with them." Matigas kong sabit dito. May bahid na galit sa boses ko. Ang ayaw ko sa lahat ay ang pangunahan ako. "You can live without hatred. I can heal your wooden heart." Nabigla ako sa sinabi nito.
What did you say? Tanong ko dito. I love you, Alona. Minahal kita sa iksi na pagsasama natin. Saad dito sa akin, umiling-iling ako. No, hindi mo ako pwedeng mahalin, Jude. Hindi ko kayang magmahal ngayon. I want to avenge my family. I want to give them a justice. Mahaba akong samit dito. Hayaan mo na lang sila, please. Sumama ka na sa akin. I will make your life easier. Hindi. I'm sorry, Jude, but I can't. Hindi ko tatalikuran ng pamilya ko. Sabi ko dito. Tinalikuran ko na ito at pumasok ako sa banyo para maligo. Napatukod ako sa may tiles ng banyo at niyuko ang aking ulo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang lahat na nangyari sa amin. I still remember the face of that criminal. He is resemble of Tristan of the man that owned my heart. Sani nagkamali ako. Sani wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng pamilya ko. Dahil once na malaman ko, kakalimutan ko ang nararamdaman ko at papatayin ko siya. Agad kong tinapos ang pagligo ko. Lumabas akong nakatapis ng tuwalya. Nandun pa rin si Jude. Nagkatitigan kaming dalawa. Umiwas ako, dumaan ako sa harapan nito, pero pinigilan itong aking braso. Hinila niya ako papalapit sa kanya at hinapit ang aking bewang. Nagkatitigan kaming dalawa. Unti-unti bumaba ang mukha nito sa mukha ko hanggang sa naglapat ang aming mga labi. Gumalaw ang labi nito sa marahan na paraan. Ginantihan kong halik nito. Ang marahang galaw ng labi nito ay naging mapusok na. Naghalikan kami na para bang wala nang bukas at tila uhaw na uhaw sa isa't isa. Inihiga niya ako sa may kama na nandoon at kinabubawan. Hindi lang naman ito ang unang beses na may nangyari sa amin at hindi ko pinagsisisihan ang bagay niyon. Ginusto ko din na may mangyari sa amin, pero sadyang magkaiba talaga sila ni Tristan. Wala ang init na nararamdaman ko nung may nangyari sa amin ni Tristan. Bumangon ako, katatapos lang ng ikalawang pagtatalik namin ni Jude. Bumangon din ito, tinalikan ng aking balikat. Mahal na mahal kita, Alona. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng buhay na masagana. Natitempt ako sa gusto nito, pero pag naisip kong pamilya ko ay bumabalik sa akin ang pagsisikap na maghiganti. Hindi ikaw makakapagpabago sa isip ko, Jude. Matagal ko nang gustong ipagiganti ang aking pamilya. Kaya I'm sorry, hindi kita mapagbibigyan. Tumayo ako, pinulot kong tuwalyang nasa sahig at pinulupot yun sa hubad kong katawan. Pag-isipan mo, Alona. Hindi ko siya nilingon. Nagtuloy-tuloy ang paglalakad ko hanggang sa makalabas ako sa kwartong yun. Hindi na ako nagulat na nakasandal si Lizzie sa may pader. Sana hindi nagbagong isip mo sa offer ni Jude. Sambit nito. Hindi, Lizzie. Mas matimbang sa akin ang pamilya ko. Nais ko silang bigyan ng hustisya. Sabi ko dito. Umalis na ako sa harapan niya at nagtungo sa aking kwarto. Naligo muli ako at nagbihis para matulog. Malalim na din ang gabi. Humiga ako sa kama ko. Hindi nagtagal ay nakatulog ako. Kinabukasan ay nag-usap kami ni Lizzie. She handed me the envelope. Binuksan ko yon at bumungad sa akin ng isang lalaki at babae. Kier Matias, isa sa involved sa pagkamatay ng magulang mo. Pasimula ni Lizzie. That woman beside him is his mistress. He had a wife, pero arranged marriage lang sila. Hindi mahal ni Kier ang asawa. Instead, he is always to his woman and battered his wife. Paliwanag nito sa akin. Ang sabi pa, madala sa isang club si Kier. At yun ang pupuntahan mo ngayon, sambit nito. Pumasok ako sa kwarto ko, tinignan kong larawan ng unang target. He is involved that night. Dahil nakamaskara sila hindi ko ito matandaan. Nilapag ko sa kama kong larawan, nagbihis ako. From now on, sa Manila na ako mananatili dahil nandun daw ang target ko. Ipapadala na lang ni Lizzie ang mga ibang detalye ng mga suspect gamit ang isang email. Nag-impake na ako ng mga damit ko, may apartment na din akong titirhan doon. Handa ng lahat. Gusto ko sanang makausap at makita si Jude, pero walang Jude ako nakita. Parang umalis na si Jude. Siguro hanggang doon na lang talagang pagkikita naming dalawa. Lulan na ako ng sasakyan na maghahatid sa akin sa apartment na titirhan ko. Hindi na ako makapaghintay na makilalang unang salarin. Nang makarating na ako sa apartment ay agad na umalis ang sasakyan. Tinignan kong apartment at pumasok na. Inon ko ang switch ng ilaw at tumambad sa akin ang isang maliwalas na loob ng apartment. Kumpleto na ito sa kagamitan. Tinignan kong kusina. Sobrang linis nito. Binuksan kong ref at may laman yun. Pinuno talaga ni Lizzie ang lahat. Umakyat na ako sa second floor. May 2 kwarto doon. Isa para sa akin at ang isa ay guest room. Pumasok ako sa unang kwarto. Nilagay ko sa gilid ang aking malata. Humiga ako sa kama dahil bigla ako nakaramdam ng antok. At hindi nga nagtagal ay dinalaw ako ng antok.
Pagkagising ko'y agad kong inilabas ang larawan ng unang suspect. Sumandal ako sa headboard at pinag-aralang mabuti ang lahat. His wife was suffer because of him. Hindi makaalis sa poder nitong asawa dahil pinagbabantaan nitong buhay ng babae, ayon sa impormasyon na nakalap ni Lizzie. Hindi lang pambababae ang ginagawa ng lalaking ito. He even sell drugs at iba pa. Tumayo ako dahil ngayon ko gagawin na plano. I know where the suspect is. Nang makapagbihis na ako'y agad akong lumabas ng apartment at sumakay sa kotse na para sa akin. Kanina lang ito dumating, pinarking ko muna ng maayos ang kotse ko. Bago bumaba, tinignan ko ang club, napangisi ako dahil alam ko sa oras na to ay nagsasaya ng lalaki ngayon. Pero alam ko din ito ng huling sandaling hihinga ito. Hindi ko mapigilan ng ngumiti dahil alam ko sa gabing ito matatapos ang buhay ng lalaking yun. Isang sikat na negosyanteng natagpo ang patay sa isang CR na isang sikat na club. Hindi pa alam kung sinong pumatay kay Kier Matias at anong motibo na antabayanan. Hindi ko na tinuloy ang panunood ng balitang yun. Hindi ko akalain na nagawa kong bagay na yun. Ang pumuslang. Deserve niya yun. Dahil sa kanya nawala ang pamilya ko. Dahil alam ko naman kung sinong gumawa nun. Hindi ko pa nakakalimutan kung paano ito magmakawa sa aking kagabi para hindi ko siya patayin. He used his wife para hindi ko siya patayin. Pero sadyang puno ng pighati at galit ang puso ko kaya walang pagdadalawang isip na pinagbabaril ko to. Bumaba ako sa kotse ko pagkatapos ko magparking. Agad akong pumasok sa loob ng club. I wear a seductive dress. Lahat ng lalaki sa club na yun ay nakatingin sa akin. Pero isa lang ang pinunta ko dito, si Kier Matias. Kier Matias, isang negosyante. Hindi naman talaga sa kanyang negosyo na yun kung hindi sa parents niya. Pinakasalan nitong asawa para lang maisalbang papalubog na kumpanya. Kier is a drug independent. Nagsusugal din ito sa mga kasino. Kaya palugi na ng palugi ang kumpanya nito. At sa ayaw at sa gusto nito, kailangan nito pakasalan ng babaeng gusto ng magulang nito para sa kanya. Inaral kong mabuting buhay ni Kier Matias mula sa asawa nito hanggang sa pamilya nito. Nag-iisang anak kaya sa kanya ipinamana ang lahat ng ari-arian. Agad ako umupo sa may counter. I order a ladies drink. Sumisimsim ako sa aking baso nang mamataan ko si Kier na matimanting niya sa akin. I smirk. I know that's theirs. He lasting me. Tinalikuran ko siya. Maya-maya lang ay parang gusto kong pumunta sa CR kaya agad akong tumayot nagtungo sa banyo. Bago pa ako makapasok ay may humila na sa akin at agad akong pinasok sa isang banyo. Isinandal ako sa may pinto agad na hinalikan ng aking leeg. Nagpaubaya ako, hindi ako umalma. Para hindi siya maghinala sa akin. Kinarga niya ako't sinandal sa may pinto, pero bago niya maipasok ang pagkalalaki sa akin, I point my gun on his head na labis ng kinabigla. He put me down at tinignan ako ng may panlalaki sa mga mata nito. Umaatras ito, hindi makapaniwala sa nakikita. Luhod! Utos ko dito. Binigyan ko siya ng malamig na tingin. I want you to beg your life, sigaw ko dito. Please, put that gun down. Baka pumutok yan. Ayaw ko pang mamatay. Please lang, ayaw ko pang mamatay. Please lang. Pagmamakaawang sabi nito sa akin, ninisihan ko to. Ang isang katulad mo hindi dapat buhayin dahil baka pamarisan ka pa. Sambit ko dito. Nanggagalaitin na akong kalabitin ang gatilyo ng aking baril. Gusto ko siyang patayin. Oo, gwapo itong si Kier, pero sobrang babaero at mahilig magsugal. Ayaw ko sa ganung lalaki. Last word? Tanong ko dito. Ano kasalanan ang nagawa ko? Tanong nito. Nakailimutan mo na ba? Akala niyo ba napatay niya na ako? Hindi! Inis na sigaw ko. Pinutok kong baril ko sa hita nito at sumigaw ito. Sumigaw ito dahil sa sakit. Ngumisi ako. That's right! Scream, Kier! Scream! Dahil kahit anong sigaw mo, walang makakarinig sa'yo. Ngisi ko dito. Bukod kasi sa silencer ang baril ko'y malakas din ang tugtog sa labas. Napakababoy mo talaga. Kahit saan ka magpunta ay mamamatay ka pa rin. Sigaw ko dito. Napasigaw muli ito dahil pinaputukan kong kabilang hita nito. Goodbye, Kier! Sambit ko dito. Tinignan ko siya at pinaputok ang baril sa ulo nito. Iniwan ko ito sa CR. Tinignan kung may CCTV ba o may tao sa paligid. Sobrang clear naman kaya malaya ko nakalabas sa banyo. Nagtungo agad si Alona sa parking lot. Pumasok sa kanyang kotse. Nagtagal muna siya ng ilang minuto doon para pahupain ang galit niya. Kinuha niya ang list. Kier Matias is down, 9 minutes to go. Kasama ng lalaking yun. Naikuyom na lang niya ang kanyang kamay. Binuhay niya sa sasakyan at pinatakbo yon. Ilang minuto lang din ay nakarating na ako sa apartment ko.
Pinasok ko sa gate at lumabas na. Agad ako nagtungo sa banyo at naligo. Hinubad ko lahat ng saplot ko. Wala akong tinira ni isang saplot. Tumingala ako kaya ang tubig mula sa shower ay napunta sa may dibdib ko. Hindi talaga nawala sa isip kong lahat na nangyari sa akin. Parang kailan lang ay masaya kami nagsasama nila mama at papa pati ang mga kapatid ko. Pero ngayon wala na sila. Iniwan nila akong nag-iisa. Ikinuyong kong mga kamay ko. Simula ngayon ay dapat na ako maging matatag. Lumabas na ako ng kwarto ko dahil nakalimutan kong tuwalya ay lumabas akong walang saplot sa katawan. Napatigil ako ng para bang may mga matang nakamasid sa akin. Nilingon kong bandang sofa ko. Lalaki ang mga mata ko nang may tao doon. Agad kong kinuha ang tuwalya at pinulupot sa katawan ko sabay pasok sa close-in cabinet ko. Bago pa nagpaputok ang taong yon, agad kong kinuha ang baril na nakatago sa may drawer ko tinutok sa may pintuan ng close-in cabinet ko. Nang sumungaw ang ulo ng taong yon ay natamaan ko to, bumulag tayo sa sahig. Agad kong tinawagan si Lizzie. Sinabi ko sa kanya ang nangyari, gusto niyang lumipat ako ng bahay. Kaso ayaw ko. Naging komportable na ako sa apartment na to. Hindi ko alam kung sino nagbalak na pumatay sa akin kagabi. Imposible namang alam nila na akong pumatay kay Kier. Napasukulay ako sa aking buhok. Tinignan ko ang invitation card na nasa aking harapan. Invitation ito para sa party mamaya. Party ng mga bigating tao. Sabi ni Lizzie, makikilala ko daw dito mga taong hindi ko pa nakikita at nakikilala. Ewan ko ba kung bakit ako pinapapunta ni Lizzie. Pwede naman siyang pumunta? Dahil malapit ng oras para sa party, nag-aayos na ako. Ilang minuto lang ay nandito ng sundo ko. Agad akong lumabas at bumungad sa akin ng isang mamahaling sasakyan. Daig ko pang mayroong sugar daddy nito kahit wala naman. Magandang gabi ngayon, maraming bituin. Dahil walang traffic ay nakarating agad kami sa venue. Bumaba ako sa may entrance at ang driver naman ay pinark sa parking ang sasakyan. Inayos ko munang sarili ko dahil baka magmukha akong kawawa. Nang makitang maayos ng aking sarili, agad akong pumasok sa venue. Sa entrada pa lang ay kailangan na ipakita ang invitation card, kaya nilabas ko yun. Nang matapos tignan at agad akong pinapasok. Ginala ko munang paningin ko, wala akong kakilala. Kaya nagtungo ako sa counter to have a drink. Nang makakuha na ako ng order ko, na ladies drink ay may nagsalita sa gilid ko. What a beautiful woman. Nakangiting sabit nito, nilingon kong lalaki. I just give him a seductive smile. Pinatamis ko talagang ngiti cause I know this man. Michael Salvacion, isa sa mga pumatay sa pamilya ko. Akalain mo nga naman makikita kong taong ito dito. Lizzie didn't mention it. Dapat ko bang pasalamatan si Lizzie dahil ako pinapunta niya dito? What is your name? Tanong nito. Jenny, may klikong sagot dito. Sumimsim ako ng ladies drink mula sa glass ko. Hindi ko inalis ang titig ko kay Michael. And you are? Tanong ko pabalik. Michael Salvacion, I am the owner of Salvacion Mining Corporation. Masaya nitong sabit. Nalaki ang mga mata ko. Kunwaring nagulat ako. Oh my gosh! How old are you? Tanong ko dito. 35. Uminom ulit ako ng ladies drink. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya. Ang bata mo pa pala? May-ari ka ng mining company? Nakangiting turan ko dito. Pinamana kasi sa akin ng parents ko yun. Alam mo na, maaga ako naulila. Malungkot nitong sambit sa akin. Nilingon ko ng aking paningin sa paligid, napaupot umawang ng aking labi na makita ko isang lalaking nakatayo mula sa malayo. Tristan? Ani ng isipan ko pero naitikom ko din ang aking bibig dahil naalala ko na naman ang nangyari. Ibinalik kong tingin ko kay Michael at nginitian ko to ng matamis. I need to seduce him para sumama ito sa akin. Wala na akong paki sa isang taong matalim kong tumingin. Tagos na tagos ang tingin nito sa akin. Tumutugtog ang isang sweet music. Inaya ko ni Michael at pinagbigyan ko to. Pumunta kami sa gitnang bahagi ng bulwagan. Hinapit niya ako sa bewang kaya napalapit ako dito. Nilagay ko sa balikat nitong dalawang kamay ko. Bumitaw ako kay Michael. Nagpaalam ako sa kanyang magbabanyo muna ako. Pumayag naman ito. Dali-dali akong pumunta sa banyo. Hindi pa ito ang tamang panahon para patayin ko si Michael. I need to make sure na mapapatay ko siya. Liliko na sana ako nang may humigit sa akin at dinala ko sa isang madilim na kwarto. Sisigaw na sana ako nang magsalita ang taong humila sa akin. Shh, it's me, Tristan. Pakilala nito sa sarili. Hindi agad ako makapagsalita dahil kinakabahan pa rin ako. Akala ko talaga'y mapapahamak na ako ng tuluyan. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko. Bigla kasing sumikip at uminit ang paligid. It's been a year since I last saw you. Masama bang makita ka? Bulong na tanong ni Tristan sa akin. Nangaakit ang boses nito. Gusto kong pumikit pero hindi ko ginawa.
Hindi na dapat tayo magkita, Tristan. Iniwan mo ko sa ere at may asawa ka na. Madiin kong sabit dito. Sariwa pa sa alaala ko na hindi na ito nagpakita sa akin at iniwan ako mag-isa kung kailan ay kailangan na kailangan ko siya. Asawa? No, I don't have one. Baka gusto mo maging asawa ko. Alam kong nakangisi ito ngayon, pinaglalaroan niya ako. Tinulak ko siya pero agad din niya akong hinila at natumba kaming dalawa sa kama. Ano ba? Mahina kong sigaw. Binitawan niya ako at umupo ako sa kama. Ano kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Dahil hindi pa rin nagsisinkin sa utak ko kung bakit bigla na lang itong nakikipaglapit sa akin. Bakit nagbago ka na? Tanong ni Tristan sa akin. Hindi ka naman dating ganyan. Nilingon ko siya, binigyan ko siya ng malamig na tingin. It's not your business. Sabi ko dito, pero agad ko ding iniwas ang aking tingin dahil hindi ko matagalan ng mga tingin nito. You are my business. Matagal kitang hinanap. Yun pala, nandito ka lang sa Manila. Nasa malapit ka lang pala. Hindi mo ko kailangang hanapin, Tristan. Tapos na tayo. Ah, oo nga pala. Walang tayo. Sabi ko sa kanya. Ako lang pala nag-a-assume na meron kami kahit na wala naman talaga. Meron nang binigay mo sarili mo sa akin. Mahina nitong sabi. I am sorry, Tristan, pero hindi na akong dating Alona nang nakilala mo 1 year ago. Marami na nangyari, sabi ko sa kanya. I know, nabalitaan ko. Pero huli na ako, wala ka na sa dati niyong tinitirhan. San ka ngayon nakatira? Tanong nito, nilingon kong binata. Hindi mo na dapat malaman pa dahil wala kang magagawa sa sitwasyon ko. Iniwan ko siyang mag-isa sa kwartong iyon. Napasandal ako sa isang pader at hawak kong aking dibdib. Akala ko manhid na ako. Akala ko wala na akong nararamdaman para dito. Pero nagkamali yata ako dahil hanggang ngayon ay mahal ko pa rin pala si Tristan. Hindi pala na walang pagmamahal ko para sa kanya. Dapat ay patayin ko pagmamahal na ito dahil baka maging balakid ito sa mga plano ko. Ang nararamdaman ko para sa binata. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.